kailangan ang inibig ng Diyos. Nagbibigay ng masaya. Kailangan tigagagdag ko. Mukhang tayo, kailangan nagtagdag sa Panginoon. Saya. Mansinan tayo with the Diyos. Lord, dagitoy ako Diyos, tininawat mi, kaputi na kanyang Jesus. Amen. Pumunta ako dito sa harap kanina para ihabol sa habang nag-o-offer story tayo ay mag-i-special number na isang kapatid. Pero medyo nahuli. Tuloy na Ayaw ka nga nag-special song. So, gusto kong ipakilala sa inyo ang magbibigay ng special number. Energetic. Alam ko na kinakabahan na siya dahil in-introduce niya kanina, sabi ni Sister Dora. In-introduce niya kanina ang magbibigay ng testimony na magagaling sa San Clemente. Pero ngayon siya naman ang kinakabahan. Pero para sa Panginoon ay hindi po yan kinakabahan dahil laging handa. Amen. Ito. Siya po ay may napakagandang boses. Kung narinig na ninyo ang boses ni Nora Umor. May husky voice. Pinatawag. So, siya po ay si Sister Judy Bo. Huwag natin ulitin. Dapat damihan natin para maging mamanatag yung kanyang kaba-kaba sa kanyang puso. Huwag nang dagdag pa ng kasi magaling. Ay, hindi naman sis. Dapat nga ang Kristiyano ay always ready. Praise God. Maday tayo na ang Diyos kakabsat. Hindi nga ro, no, prepareship kami sa kasaludsod ni Sister Hermano. Yung pinagbayag mo to na mutlay ti UFW rally tayo, yung pinagbayag may isang katawunin. Mamimiss mi agijay nga, dito yung kastuyan absat nga trabaho ni Apo. So nga madidayaw ni Apo Diyos kakabsat. Bagamat, siguro, akapela na lang. Pero hindi po yung boses ko ang inyong pakinggan, kundi ang mensahe na naawitin ko para sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Ngumiti naman po tayo. Kasi adayo pa kakabsat ni Bernie Santo. So nga,
Ngumiti po tayo. Praise God. Hallelujah. Savior of my soul, I worship you as God alone. Greater love has made a way to you. I could not forget the moment I in faith confess. For my sin you died and rose again. Oh, I believe every word you say, Father God. With all my heart I sing. Open my eyes, I want to see your glory, Lord. I open my heart, I want to be closer, closer to you. Here I am again. I found my strength and drawing near. You have heard the desperate cry in me. Oh, in me. I believe every word you say, Father God. With all my heart I sing. I open my eyes, I want to see your glory, Lord. I open my heart, I want to be closer, closer to you. And as I'll wait on you, my God, I know your voice of truth and quietness I am and all. And as I worship you, my Lord, I understand the cross, the sacrifice of God. I open my eyes, I want to see your glory, Lord. I open my heart, I want to be closer, closer to you. I open my eyes, I want to see your glory, Lord. I open my heart, I want to be, praise God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, my Lord. We praise you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise your name. We praise your name, God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hallelujah, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
to be closer, closer to you. Thank you. Napakagandang panalangin. Bakit di po ba? Open my eyes to see the glory, your glory. So, alam kong nagugutom na po tayo sa mga salita ng Panginoon. Di ba? At tinatawagan ko sa harapan si Sister Cristilita Tibugarin para ipakilala po sa atin ang ating magbabahagi ng mga salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko na tayong lahat ay gustong-gusto nang marinig yung mensahera natin sa umagang ito. Amen! Amen. Kanina, nilapitan ko po siya upang mag-ask ng yung patungkol po sa ating speaker ngayon. At sabi niya, isusulat ko na lang sa akin. At nung makita ko po yung sinulat niya, napakaikli. Sabi ko, Pastora, sigurado po kayo ito lang yung gusto niyong sabihin ko? O sigurado ako, gusto ko simple lang. Sabi niya. At doon pa lang, ako ay natutuwa. She's a very simple pastora and a woman gaya po natin. Isa pong karangalan sa umagang ito ang magpakilala sa ating panauhing tagapagsalita. She was born in Masinloc, Zambales. Akala ko galing po siya sa Dagupan, akala ko dyan lang po siya. Pero taga Masinloc, Zambales pala ang ating panauhing tagapagsalita sa umagang ito. She was married to a pastor. Alam ko yung mga kagaya kong Bible school, kilala po natin siya, isang small but handsome pastor. Siya po ay si Pastor Angelito Tindungan. Sila po ay biniyayaan ng 3 anak. Sila po ay si Zoe Ian, tama po ba, Pastora? Zoe Ian, 13 years old. Shekinah Grace, 11 years old. Israel Chaira, 6 years old. Sa pangalan pa lang, siguro napakaganda at napakagwapo din nila. Gaya ng ating speaker ngayon. Siya po ang kasalukuyang school registrar ng PFBS o kaya Pangasinan Foursquare Bible School sa Dagupan City. And at the same time, siya po ay teacher, a teacher po doon. At siya rin po yung teacher namin sa Bible School Extension sa Calvo. At siya rin ang kasalukuyang division superintendent ng Dagupan. So yun po yung mga bagay na isinulat lang po niya. Napakaiklit. Pero alam niyo personally, one thing I know about her is that she's a good public speaker. Kasi alam niyo nung may kwento ko lang, first time na makita ko yung pastorang ito, noong kung sino makaremember yung family celebration po ng Foursquare doon sa Bingayin. Siya po ang MC noon. Kung maalala rin ng pastorang ito, siya yung MC noon at siya ay naka-all white. At doon ako na-attract, doon sa the way she speak, na kahit ayaw mong makinig sa kanya, makukuha niya yung attention mo because siya po ay isang good speaker. And I believe, kahit na late na po, dahil totoo naman, late na tayo nag-umpisa, hindi po tayo aantukin sa pakikinig ng mensahe ng Diyos na ipapahatid niya sa atin ngayon through our speaker. Amen? Kaya without so much ado, I want to welcome Pastora Fe Tindungan. Bigyan po natin yung palakpakan ng ating Panginoon. Bag na aksa pa kada tayo amin.
Well, patsyon nga amin tayo ngata, kat makasaoton makaawat iti Ilocano. Sapsapahan tayo nga ibagata, baka damdamakat, agsalsaluyot tingiwat ko nga, ibagatin at isao, ang isawang iti Ilocano ng at agaya maturugan, mawatan. So ibagayo nga, nasapsapat, damdamakat, imas-imas at tagin Ilocano, imas-imasan yung tumatag sang sanggo. Well, agyaman ako, kondisyon na unay iti, kasta nga, manag-imbitayo man niya, agbalin nga, mangibingay iti sa unay ako Diyos, tipod-pod no, umunog ako lang, kat nabindisyonan ako, nga po iti nakita, hanlang nga po ta, puro babae, nga, nabindisyonan ako, dati lalaki. Okay? Ipagarod ko kat Women's Fellowship. Kat, sabagay, at damat ni DJ niya, women. So, datayo nga babae ko natangarod kat extension, iti lalaki. So, hanggang nga mas daw, ano, atino ti babae kat DJ madya lalaki. Okay? Well, pangga PJ introduction nga intad ni Pastora Cristeta, talagang para kanya, sorry. Ay, meron po. Oh, panakon ka. Thank you. Kanina po sa introduction, talagang ganun lang po ako kung magpakilala sa tuwing ako ay inaanyayahan. Hindi lang para ipakita ang, sabi nga nila, lagi pagpapakumbaba. Pero alam niyo po, ako ay isang daluyan lamang, okay, ng magiging tunay lamang na kung saan mapaparating at mapapaabot ang mensahe ng Diyos. Sa totoo lang, hindi po ako nandito upang ipakilala kung sino ako, kundi ipakilala kung sino po ang ating Panginoon. Amen. Kaya pinakamahalaga, kung gusto niyo pong makipagkilala sa akin puso sa puso, kaluluwa sa kaluluwa, kulang po yung oras at minuto. Sa akin, 24 hours. Kung gusto niyo pong magkakilala ng tayo, kulang po ang oras. Araw ang ginugugol ko para makilala niyo. Ako po ay pinanganak ng Zambales. Okay? Para dagdagan ko na lang po ng konti. In fact, hindi po ako Pangasinan, hindi rin po ako Sambalinyan. Tinatawag po nila doon Italiana. Kasi ang tatay ko ay Zambales. So siya ay pinanganak na maitim, kaya Ita. Ang nanay ko naman ay Ilocana, kaya pinagsama Italiana. Ito ang bunga. Okay? Well, sabi na naman ng ating MC Karina, mukhang tanghali na tayo nagsimula. Totoo. Kinakabahan ako kasi ang topic natin, mission. Alam niyo po, ito po yung pinakamahirap at pinaka-challenging sa gawain ng Diyos pag ang pag-uusapan ay mission. Kasi dito po, mararanasan natin lahat, mararamdaman natin lahat ng klase ng pwede mong maramdaman. Tuwa, saya, lungkot, hinagpis, hagupit, lahat. Sa gitna, alam nyo, ang pinakamahirap pang maranasan ng isang misyonaryo ay yung makaranas ng gutom. And since nag-start tayo ng late, mission ang kinuha yung topic, kaya ngayon mararanasan din nating magutom. Hindi dahil late na tayo na nagsimula, pero sana haba-habaan pa natin. Okay? Ang ating pasensya na hintayin na matapos yung ating mensahe, maikli lamang naman. Kaya ang ating mensahe ngayon, natutungkol po sa mission. Well, kung tungkol po sa mission ang pag-uusapan, marami po akong pwedeng ibahagi. Okay? Hindi dahil lamang sa aking karanasan, bagos palagay ko mula pa kapanganakan, ako ay nasali na sa mission. Bago ko po nakilala ang Diyos, ako ay isang pinakamalaking konsumisyon. Kaya talagang masasabi ko na bagong panganak pa lang, talaga palang misyonaryo na ako. Kasi mula pagkabata hanggang 23 years old, ako ay naging konsumisyon sa loob ng pamilya. Pero, huwag kayong tumawa at huwag din po kayong malungkot. Dahil yung sabi nyo na panisman ang naging buhay mo nung ikaw ay konsumisyon. Pero sa harapan ng Diyos, ang panis na yon ay naging mabango sa harapan ng Diyos. Kaya yung 23 years na yon na naging konsumisyon ako, mga kapatid, ito ay kabahagi ng mission sa buhay ko. Dahil kung wala yung mga panis na yon, hindi ko mararanasan yung sarap
ng pagiging misyonaryo. Sa totoo lang, nag-uumapaw ang puso ko na ito ang topic ninyo. Dahil sa lahat ng mga topic na gustong pag-usapan pagdating po sa pananampalataya, bibihira po ito na gusto nilang talakayin yung misyon. Takot na takot sila na pag-usapan ito. Kasi pag pinag-usapan yan, ang susunod ay hamon. Huwag na kayong mag-usap ng tungkol sa isang bagay kung gusto nyo lang mapakinggan. Pero kung gusto nyo pag-usapan, dapat maranasan. Di ba? Hindi ba kayo natakot? Na pag pinag-usapan natin ito, susunod hamon. Kasi useless na pag-usapan natin ito kung makontento kayo sa pandinig lang. Kasi kung sa pandinig, oo, maganda. Mapapakinggan natin ang kwento tungkol sa misyon, malalaman natin kung ano ba talaga ang misyon. Pero ang tanong, gusto nyo bang maging maranasan o mararanasan ang sinasabi nating misyon? Dahil sa totoo lang, nung pagbigay sa akin ng imbitasyon, pinagpala na ako dahil sabi ko, wow, praise God. Ang kababaihan ng mga Tarem ay totoong makikita natin na missionary-minded. For your information, mga kapatid, sa Foursquare Organization, ang lugar ng mga Tarem ang naunang nabuksan ng misyon. Alam niyo ba yun? Hindi ako magtataka maging sa mga babaeng mission-minded. Dahil ang mga Tarem po, ang lugar ng mga Tarem ay bunga ng misyon. Unang bunga ng misyon dito sa Pangasinan. Well, kami ay Condalante, Buntok sa Ilocano. Ilocano ba yun? Pangasinan. Ano yung buntok? Pag bumibili ka, di ba? Dagdag. Kami ay mga karagdagan lang. Kung pag bumibili ka ng prutas, buntok na ito, buntok. Di ba? Dagdag na to. Kami ay mga dagdag na lamang. Pero praise God, dahil kahit dagdag man lamang kami, ay ginagamit pa rin upang maging kalasap-lasap ang misyon ng ating Panginoon. Well, ako ay, so totoo lang, umiiyak na yung puso ko kanina na nakikinig ng mga testimony. At masaya ako na sa mga tumayo, alam nyo, hindi ko alam sa ilang buwan na pagpunta namin dito sa Calvo, naririnig ko na yung mga parte ng inyong buhay, hindi ko nga lang kayo kilala sa mukha. Okay? At ngayon, nakita ko kayo personally. Praise God. Ako ay napagpala. Mrs. ni Reynaldo. Okay. Boom! Okay? At si Mami ni Florante. Tataka ko, mami mo? Ang bata? Praise God. At sa atin pang mga Bible School students, well, praise the Lord, dahil pinapatunayan nyo at ipinapakita nyo na hindi lang kayo mga Bible School students, pero napakaganda na maging sa gawain ng Diyos na sa harapan kayo at nangunguna. Sa lahat ng mga magulang, mga nag-testimony kanina, ako ay tuwang-tuwa at ako ay pinagpalang tunay. Dahil sa mga karanasan na nararanasan natin, well, parte po yan ang pagiging isang ina, ng isang anak na babae, isang asawa. Okay? Yan po kung titignan natin, yan ang kahulugan ng sinasabi nating misyon. Kasi akala kasi natin pag mission, yung lumuluwas, di ba? Yung isinusugo sa ibang bansa, kasi daw misyonaryo, ikinokommission sila. Pero hindi po natin nakikita, kahit po nandito tayo sa local na church natin na iglesia, pwede na po tayong maging kabahagi ng misyon. Katulad po ng ginagawa nating pagtitipon ngayon, ito po ay misyon. Okay? Pero dahil nga ito ay inyong tema, naniniwala ko na mas gusto nyo pang lumalim kung ano talaga ang kahulugan at kahalagahan ng misyon na ito sa buhay nating mananampalataya. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Gawa. Okay? Alalahanin nyo po, ito ay aklat ng Gawa. So, ibig sabihin, isang bagay na mapapakinggan natin, ang kasunod ay gawa. Okay? Gawa. Acts. Acts chapter 6, verses 11 to 15. Chapter 6, kapitulo 6, versikulo 11 hanggang 15. Ang sabi po dito, from Troas, we put out to sea and sailed straight for Samothrace, and the next day we went on to Neapolis. From there, we traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of that district, Macedonia, and we stayed there several days.
On the Sabbath, we went outside the city gate to the river where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth, and was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she and the members of the household were baptized, she invited us to her home. "If you consider me a believer in the Lord," she said, "come and stay at my house." And she persuaded us. The Lord bless the reading of His Word. Tayo po sa mandaling lumuko at manalangin. Ama naming Diyos, kami tuluyang nagpapasalamat dahil naniniwala kami sa pagtitipong ito, nandito ka sa aming kalagitnaan. Dahil ito ang ipinangako mo. 2 o 3 ang magtitipon-tipon ayon sa iyong pangalan, nandoon ka sa kanilang kalagitnaan. Mahigit kaming 2, mahigit na 3. Naniniwala kami ng presensya ng Banal na Espiritu ay narito po sa aming kalagitnaan upang sa gayon lubos na mangusap, lubos na yumakap, lubos na magpaunawa, lubos na magpakilala, at lubos din po o Diyos na hahamon sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Ama, na maging sa gitna ng mga oras na ito. Handa po kami, hindi lamang para makinig, kundi tanggapin ang katuruan mula sa iyo at maging handa din pong kabahagi ng gawain ito na pinatawag na misyon. Pagpalain niyo po kaming lahat, maging ang iyong lingkod at ang iyong alipin. Hayaan mo, Diyos, na sa tulong ng Banal na Espiritu at sa pamamagitan ng iyong biyaya, gamitin mo ako pang maging tulay ng pagpapala, tulay ng mensahe ng katotohanan, tulay ng mensahe ng kaligtasan, tulay ng mensahe ng restorasyon, at mensahe ng healing sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Ang akin pong panalangin, let your will be done in the midst, O God, of this gathering. At hayaan mo, pangalan mo po ang maitataas at mabigyan ng parangal dahil ang lahat ng ito ay magaganap ng ayon sa iyong kagustuhan. Tanggapin mo ang aming pinakamataas na pagsamba dahil ang lahat ng ito ay aming itinadalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Kung titignan po natin doon sa kwento, mga kapatid, meron pong nabanggit ditong grupo ng kababaihan. At kung papansin ninyo, isa dito ang binanggit lamang na pangalan, sa pangalan Lydia. Pero itong grupong ito, hindi lamang po basta nagtipon-tipon. Hindi sila nagsama-sama, hindi sila nagumpok-umpok ng walang dahilan. Meron pong dahilan. Pero ayon po doon sa binasa natin, ang mga tao na dumaan at nakipagtagpot, nakipagkwentuhan sa kanila ay mga taong tinatawag na misyonaryo. Ito ay sa pangunguna ni Apostol Pablo. Okay? Si Apostol Pablo ay kasalukuyan pong naglalakbay sa bawat lugar, sa bawat bayan, sa bawat barangay, na kung saan ibinabahagi ang magandang balita. Ibinabahagi ang mensahe ng ating Panginoon na tutungkol sa pag-ibig ng Diyos at natutungkol sa kaligtasan mula sa Diyos. Sa kanilang paglalakbay, kung papansinin niyo po, sa mga familiar sa kwentong ito, kung babalikan niyo from verses 6, si Apostol Pablo po ay dumaan sa mga lugar na kung saan ang sabi ng Diyos sa kanya directly, huwag kang pumunta dyan. Okay, kung babalikan niyo sa verse 6, may mga lugar siyang gustong puntahan. Pero mismo ang Panginoon sabi niya, huwag kang dumaan dyan. So, si Pablo dahil masunuring isang misyonaryo, pinakinggan niya ang Diyos. Hindi niya tinuloy yung 2 lugar na gusto niyang puntahan. At nung gabi ngayon, nung siya'y natulog, nakipag-usap ang Diyos sa kanya sa panaginip. Ang sabi niya doon, may nagpakitang isang tao sa kanya na inaanyayahan siya sa lugar ng mga taran, Macedonia. Muntik na, no? Magkalapit na. Sa Macedonia, at sabi, humayo po kayo dito, tulungan nyo kami. Well, hindi alam ni Pablo kung anong klaseng tulong yung gusto niyang ipagawa or gusto nilang hingiin. Pero dahil sa panaginip na yun, ang sabi ni Apostol Pablo, kinakailangan sumunod ako dahil naniniwala ako na ang Diyos gusto kong maparoon doon sa Macedonia. Pero along the way,
sa kanilang pagpunta doon sa Macedonia, nadaan sila ng Troas. Okay? At yung Troas na yun, nalalapit, nadaan sila ng Troas at ganun din sa Philippi. Yung Philippi ay unang syudad ng Macedonia. At doon sa Philippi na yon, nag-stay sila ng mga ilang araw. Okay? Ibig sabihin, siguro, dahil sa kabibiyahin nila, pahinga muna tayo. Nadaan sila sa isang syudad. Manahan muna tayo dito ng mga ilang araw. Pero nung pagdating ng Sabbath day, ayon doon sa binasa natin, lumabas po sila at nagpunti sila sa may ilog. Dahil, inaasam-isam nila na makahanap sila ng lugar na kung saan ito ay lugar ng panambahan at panalanginan. A worship place, a prayerful place. Pero hindi po nila nakita yon. Ang natagpuan nila mga grupo ng kababaihan. So ayon po doon sa kwento natin, sabi niya, nakipag-usap si Apostol Pablo dito sa mga kababaihan. Natural, alam na natin kung anong pinag-uusapan nila. Okay? Dahil alam natin na si Apostol Pablo ay isang misyonaryo at iniatas sa kanya ang misyon na kung saan humayo ka para ibahagi ang tungkol sa salita ng Diyos, ang tungkol sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos, at tungkol sa kaligtasan ng Diyos. Ang sabi po doon sa kwento na ating binasa, isa sa mga kababaihang yung nangangalang Lydia ay nakikinig. Sino ba itong Lydia na ito kung kikilalanin po natin? Well, sa lugar po ng Philippi, si Lydia po ay isang matagumpay na negosyante. Okay, businesswoman. Okay? Na kung titignan po natin, hindi siya basta-basta isang babae. Dahil kung titignan natin, si Lydia ay isa sa mga kababaihan na tunay na pinanganak na may kakayahan. Well, may kakayahan pagdating sa abilidad, pagdating sa pagtaguyod ng ikabubuhay. Kasi negosyante. Hindi lang yun. Nakilala din siya bilang nabigyang kakayahan na manguna. May leadership potential po si Lydia. At ang pangatlo, kung titignan natin, si Lydia ay napakalaking impluensya sa kanilang komunidad. Pero gusto kong ipaalam sa atin, kasi maganda yung kwento niya kung paano ba siya naging bahagi ng mission na ito. Paano nga ba? Pero, whether we like it or not, sabi ko nga, si Lydia ay isa lamang kung bunga ng misyon. Okay? Doon po sa pagmimisyon ni Apostol Pablo. Yaman lamang na siya ay napadaan doon sa lugar na yon at natagpuan niya yung grupo ng kababaihan, hindi man naisip ni hindi man inasahan ni Apostol Pablo na isa doon si Lydia na nakapakinig ng tungkol sa misyon ay makikibahagi sa gawain ito. At sabi po doon sa kwento, ang Diyos binuksan niya ang puso ni Lydia. Kasunod doon, ang kanyang pamilya ay naligtas. Tingnan po natin yon. Kaya kanina, ang dami nagkukwento at ang dami nagpapatotoo. Ako po ay unang naligtas sa loob ng pamilya. Ako ang unang naging Kristiyano sa loob ng pamilya. Huwag po kayong malungkot. Parehas lang tayo ng kwento. Sa 10 magkakapatid, ako rin po ang nauna. Ang maganda, may nangunguna. Di ba? Kaya ang mahirap, walang mangunguna. Puro huli. Pero si Lydia po dito, ang sabi niya, nung matapos binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia, sumunod na naligtas ay ang kanyang pamilya. Pero ano ang ibinunga ng aksyong nagawa na nangyari? Sa pagbukas ng Diyos ng puso niya, naligtas ang pamilya niya. Ano ang naging bunga nun? Ang sabi niya, binuksan niya ang kanyang bahay para sa mga lingkod ng Diyos at para sa gawain ng Diyos. Well, ano nga ba ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan ng Diyos patungkol po sa mission? Kung titignan po natin sa halimbawa ni Lydia, ang unang-unang ginawa ng Diyos, kasi ang topic ng Women's in Mission. Okay? Itong mga kababaihan na ito ay nasa mission din po. At hindi lang sila basta nasa mission, pero may naganap na mission doon po sa kanilang pagtitipon. Dahil una,
Ang misyon ay naganap nung ang Diyos binuksan niya ang puso ni Lydia. Alam niyo po, walang mangyayaring misyon at hindi natin mauunawaan po anong misyon kung hindi natin bubuksan ang ating puso. Pero bakit hindi ba kayo nagtataka? Sa dami-dami ng pwedeng buksan ng Diyos, bakit puso ang binuksan niya? Pwede namang mata. Di ba? Katulad ng awit ni sister kanina, wow. Sa totoo lang, ninanamnam ko yung mensahe. In my heart, I was crying. Ang ganda. Open my eyes to see your glory, Lord. Open my heart that I may be closer to you, Lord. Pero dito po, maliwanag na ang binuksan ng Diyos ay puso ni Lydia. Maaring sa panahon na yon, kasi bago binuksan ng Diyos ang puso niya, sabi doon ang pagkakadescribe sa kanya, Lydia is a worshiper of God. Ibig sabihin, kilala na ni Lydia ang Diyos. Worshipper na siya eh. Sumasamba na siya. Nagpupuri na siya sa Diyos. Pero bakit puso niya ang kailangan buksan ng Diyos? Hindi naman pwedeng utak. Hindi naman utak ang sinabi. Bakit kaya? Hindi naman mata, pero puso. Dahil alam po natin na ang puso ng isang tao ay mapaglinlang. Naniniwala ba kayo? Mapaglinlang yan. Pwede mong sabihin mahal mo yan sa labi, pero hindi sa puso. Diba? Pwedeng mahal mo yan sa nguso, pero hindi sa puso. Pwede po nating dayain. Pwede po nating maipakita sa panlabas, pero sa loob, hindi naman pala totoo. Kaya naniniwala ako na puso ang binuksan ng Diyos sa parte ng buhay ni Lydia. Pero bakit puso ang binuksan ng Diyos? Dahil kung papansinin niyo po, kapag ang puso natin ay tumigil sa pagtibok, ano mangyayari? Tatay. Pero kapag puso't malakas ang tibok, anong ibig sabihin nun? Ha? High blood. Eh di ba, sabi nyo, nagpapagpisit ako. Eh, tama kayo, buhay. Gutom lang kayo, kaya gusto ko tumawa naman kayo kahit gutom kayo. Ibig sabihin, kapag ang puso ay patuloy na tumitibok, ikaw ay buhay. At kung papansinin po natin, ang puso ng mensahe, ang puso ng gospel na tinatawag natin, the heart of the gospel is salvation. Kaligtasan. Ang puso ng banal na kasulatan nito ay pag-ibig mula kay Kristo. Kung papansinin natin mga kapatid, bakit puso? Dahil alam niya sa panahong iyon, bilang isang tagumpay na nagnenegosyo. Di ba? Kahit worshiper ka, pero kung ang focus mo ay tungkol sa negosyo mo, malaking bahagi yun. Di ba? Pwede mo naman sabihin eh, tagumpay ka sa negosyo, tagumpay ka sa pagtuturo, tagumpay ka sa trabaho, pero kumusta kaya ang relasyon mo sa Diyos? Madaling gumawa ng bagay, pero kung wala sa puso, ito'y walang silbi. Diba? Kaya nga maging ang Diyos, palaging sinasabi niya sa aklat ng Kolosa, sabi niya, gawin mo isang bagay ng buong puso. Buong puso, hindi kalahati. Pero dito, ang issue, binuksan ang puso ni Lydia. Ang tanging makakagawa lang ng noon, mga kapatid, ay ang Diyos. Hindi po natin pwedeng gawin bilang tao. Hindi po tayo katulad ng sinasabi nga nilang robot na pwede mong susian. Di ba? Pwede mong susian. Ibig sabihin, susian mo yan, magsasalita. Susian mo yan, maglalakad yan. Susian mo yan, aawit yan. Hindi po ganun ang gusto ng Diyos sa atin. Kasi once na siya ang nagbukas ng puso natin, tingnan niyo po ang bunga doon. Nung binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia, agad-agad nagresponde si Lydia. Diba? Tumugon, sabi niya, she responded. Kung papansinin po natin, first part, sabi niya, God opens the heart of Lydia. Trabaho po ng Diyos yun.
Ibig sabihin, yung mission na pinag-uusapan po natin dito ay trabaho ng Diyos. Hindi po trabaho ng tao. Sana maunawaan po natin. Kaya dumarating sa punto na kung minsan sabi nila ang mission nakakapagod. Naniniwala ba kayo? Nakakapagod daw. Kasi mahirap, sabi ko nga mahirap na gumawa ng isang bagay para sa Diyos kung wala yung puso. Kasi kung galing sa puso mo yan, kapatid, gaano man katagal, gaano man kahirap, pero ang mararamdaman ng isang taong bukas ang puso mula sa Diyos ay para sa Diyos. Isa lang ang bagay na lalabas sa puso mo. Ito ay pagpupuri at ito ay kagalakan. Tignan po natin, gaano kahalaga ang puso sa isang tao. Sabi ko nga kanina, bakit kaya hindi utak pero puso? Dahil kung titignan natin, ayon sa description, si Lydia marunong nang sumamba. Marunong na siyang magpuri at marunong siyang kumilala sa Diyos. Pero hindi po sa utak laang. Kasi pwede po nating sabihin, marami tayong alam tungkol sa Diyos. Marami tayong napag-aaralan tungkol sa Diyos. Ito ang pinupuno natin. Pero sabi ng Lord, hindi ako interesado gaano mo ko kalalim kakilala. Gusto ko, maranasan mo ako. Kaya nga po, binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia dahil alam niya kung anong nilalaman ng puso ni Lydia. Ibig sabihin, pag puso ang binuksan, at check upin ng Lord yan kung anong laman ng puso mo, makikita niya. Kung ang pusong yan ay nakatuon nga ba talaga sa ating Panginoon. Sa umagang ito, ano po kaya ang laman ng puso natin? Yeah? Maaring halo. Mainit ang panahon, kaya uso ang halo-halo, di ba? Minsan tayo din mga kababaihan, gustong-gusto natin ang halo-halo. May dyan problema sa asawa. Meron dyan problema sa mga anak. Meron dyan problema sa trabaho. Pinakamatindi, problema sa sarili. Di ba? Kaya mong paglabanan ng problema sa asawa, problema sa pamilya, pero problema sa sarili, mahirap. Bakit kaya, di ba? Kasi yung puso Kaya nga sabi ko, mapaglinlang. Hindi ko pwedeng sabihin na sa panglabas, okay ako. Pero sa panloob, hindi pala. Kaya nga puso ang tinumpok ng Diyos. Dahil kapag puso ang tinamaan, walang pwedeng ipagkaila at walang pwedeng itago sa harapan ng Diyos. Kaya nung puso ang tinamaan kay Lydia, agad-agad rumispande, agad-agad umaksyon. Kasi puso, natumpok ng Diyos ang gusto niyang gawin. Well, yaman din lamang na pinag-uusapan natin ang pamilya tungkol sa asawa, tungkol sa mga anak. Alam natin na ang mga kalalakihan ay tinaguri ang head of the family. Okay? Sa ayaw at sa gusto po natin mga kababaihan, tanggapin na po natin ang tagapanguna ng pamilya ay lalaki. Natatawa ako sa atin kanina, di ba? Dapat panguna tayo mga babae! Sa gawain ng kababaihan. Pag sa mga kababaihan, maganda manguna. Pero pag sa loob ng pamilya, tatay ang manguna. Amen? Pasensya na kayo ha. Medyo, sabi ko sa inyo, pag mission, marami tayong pwedeng pag-usapan. Okay? Matatagal yan. Hindi lang ating personal, pati sa loob ng pamilya papasukin. Kasi ito po ang sinasabi ng Biblia. Kung papansin niyo, sabi kanina, after na binuksan ang puso ni Lydia, bahay naman niya ang pinuksan. Kaya kahit sa loob ng bahay natin, mabubuksan, manda kayo. Okay? Pero dapat kung malaman natin Ephesians chapter 1, ang sabi doon, ang mga kalalakihan or husband na tinatawag. Okay, linawin ko, husband ha. Baka mamaya sabihin niyo, uy, panganay na anak na lalaki. Husband is the head of the home. At ang mga babae are the heart of the home. Wow. Heart. Diba? Heart of the home. Kaya nga, nararanasan niyo ba kung minsan na kapag ang mga anak natin ay nagkakaproblema o humaharap sa problema, sinong unang naapektahan? Nanay. Kung minsan nga pinapalo, dinidisiplina ng tatay yung anak,
Anong nararamdaman na nanay? Parang ikaw yung pinapalo. Hindi mo man nararamdaman yung belt. Ikaw yung umiiyak. Sa totoo lang, kung pwede sabihin mo sa asawa, tama na, pwede ako na lang. Eh kung magkasakit nga yung anak mo, di ba? Minsan hindi mo pa maiwasan, Lord, wag na lang yung anak ko, ako na lang. Kung pwede, akuhin natin lahat. Pero hindi naman pwede yun. Diba? Sabi ng Diyos, siyang nagpapabaya, hindi siyang magkakasakit. Pero aside from being the heart of the home, ano ba talaga ang function natin? Kasi kung papansinin po natin, ang mission po hindi po ginagawa sa labas. Kaya nga, kung anong ini-indicate ng puso dahil sa loob, ang dapat i-mission ng Diyos. Kailangan iayos muna yung puso. Okay? Kasi pag tama yung puso ng tao, tama din ang takbo ng buhay mo. Dahil ito ang mag-uudyok, ito ang magbibit kung ano ang gagawin mo. Ano po kaya ang laman ng puso natin ngayong umaga? Okay? Kung papansinin po natin, ang mission, sabi ko nga, the heart of the mission is about the love of God. Love. Bago po ang isang tao makaranas ng misyon, maramdaman ang katotohanan at kahalagahan ng misyon, siya muna ang taong makakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Sa anong paraan? Ito ay upang maunawaan ng kalahatan, hindi lang mga babae lahat. Kaya nga ang sakop ng misyon hindi lang pang babae, pang lalaki, pang kabataan, buong sanlibutan. Pero dahil gusto nating malaman kung anong sinasabi nating misyon bilang kababaihan, pag-usapan po natin paano tayo magiging kabahagi ng misyon na ito. Pero sabi ko nga, hanggat hindi natin nararanasan na maging produkto ng misyon na ito, ibig sabihin hanggat hindi natin mararanasan yung pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya at pagtanggap ng tamang katuruan. Ang isang tao, nagiging bunga ng misyon, ay taong lumalapit sa Diyos nang may pagsisisi ng mula sa puso at merong pagtalikod sa pagkakasala at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon sa kanyang puso. Puso. Ibig sabihin mga kapatid, ang tao na tumanggap kay Kristo sa puso niya bilang Panginoon, makakatiyak ka na bunga ng misyon. At kung gagawa ka at makikibahagi ka ng misyon, tiyak mamumunga ang misyon na yan. Dahil hindi mo pwedeng ibahagi sa ibang tao kasi ang misyon ay patungkol sa pagbabahagi, pag-aabot ng mensahe ng Diyos, pagpapaalam ng kabutihan ng Diyos. Pwede ko bang sabihin sa inyo, kainin nyo itong tosino na ito na hindi ko man natikman? Ano kanyang lasa nun? Hindi ako pwedeng mag-promote ng isang bagay. Hindi ako pwedeng ipagsigawan ng isang bagay na hindi ko naranasan. Kasinungalingan yun. Lilinglangin ko lang kayo. Pero kailangan maranasan ko sa puso. Kaya nga sabi ko kanina, mga kapatid, bata pa lang ako, parte na ako ng misyon. Paano ako naging misyon? Dahil sa 10 magkakapatid, hindi naman sa kagustuhan, maaaring hindi ko rin pwedeng sabihin ito ay nakaplano sa palad ng Diyos. Dahil pinili ko yun. Isa ako sa mga anak na kung saan maaaring lumaki na matigas ang ulo. Pero kung titignan ko naman, pamilya naman kami na pwedeng sabihin religyoso. Dahil mula pagkabata, talagang isinapamuhay namin. Sa isang linggo, ilang beses kami papasok sa church. At dahil sa kapapasok namin ng church, lumaki kami na naging kabahagi ng isang religion. So, ganun kami lumaki. Naranasan ko yan, maging tagapanguna. Nung ako high school, lagi akong tumatayo sa harapan ng church. Kung hindi man magbabasa ng liturgical, di ba? Yung mga katoliko pa yun eh.
Naglilid pa ako ng mga rosaryo. Lahat yan naranasan ko. Naging ledyonaryo, lahat. Pero ang hindi ko po matanto, may relihiyon ako, pero isang bagay kung bakit naging parte ako ng misyon. Dahil mula akong sa misyon, naging misyonaryo. Dahil doon ko naunawaan at doon ko naranasan na meron pala akong relihiyon pero wala akong relasyon sa Diyos. At yun ang kulang. Kaya nga kahit kay Lydia, worshipper siya, pero bakit kailangan buksan ang puso niya ng Diyos? Kasi maaring kilala niya ang Diyos sa isip lang, katulad ko. Alam ko ang lahat ng patungkol sa Diyos. Tagapagligtas, Panginoon, makapangyarihan. Pero sa salita lang. Ano bang kahulugan ng tagapagligtas na yan? Alam kong sabihin, pero saan paraan niya ako iniligtas? Alam niyo, nung pinainawa po sa akin, nasabi nung misyonaryong yon, yung tatay ko sa pananampalataya, sabi niya, alam mo, mahal ka ng Diyos. Nung binanggit po niya ang mahal ng Diyos, medyo gusto ko nang umiyak. Kasi akala ko, nung una, parang kulang ako sa pagmamahal. Kaya nga, konsumisyon eh. Di ba? Sa loob ng pamilya, dumating sa puntong, nung nag-aaral ako, kulang sa pera, kulang sa budget. Naranasan ko po yan. Talagang, dumaan din po kami sa paggapang. Sa 10 taon, ang trabaho ng aking tatay ay mekaniko. Hindi ko sasabing mekaniko lamang. Okay? Mekaniko. Pero isang nakakapagtaka, bilang isang mekaniko na pagtapos niya ang kanyang 10 anak. Ay, maliban doon sa isa, siyang pala. Kasi menopausal na puntok na yung isa. Dagdag na naman, no? Mahilig sa dagdag. Ipinanganak sa edad ng menopausal stage, 43, na yung aking nanay nung siya ay nanganak sa panghuli. So wala nang posibilidad na siya ay mapaaral. Pero doon ko po naranasan na dahil din po sa kahirapan ng yung puso ko napuno ng lungkot, napuno ng galit, napuno ng tampo, lahat na ng klaseng negative napuno yan. Pero labas-pasok ako ng church, ha? At ito pang hindi maganda. Kung minsan lumalabas sa iyong kilos ang laman ng puso mo. Kasi nga, kahit nasunog kami ng church, nagagawa pa namin namintas ng ibang tao. Diba? Mag-criticize, aguyaw. Ureda kami dyan kung nag-church. Lo, dati makita ko naman, bagay na, kita mo, di pa nagpag na. Nandun ka sa loob ng church, ang focus mo tao, hindi ang Diyos. Hanggang sumating sa punto, nadadalhin na ako ng Diyos sa misyon. Napakinggan ko ano ako kamahal ng Diyos. Sabi ko, paano mo mapapatunayan na mahal ako ng Diyos? Alam mo ba, na namatay si Kristo dahil sa'yo? Alam mo ba na namatay si Kristo dahil sa kasalanan mo? Kasi malinaw ang sabi ng Biblia, dahil sa kasalanan ng tao, mapupunta tayo sa impyerno. Yun ang di alam ng marami. Dahil sa kasalanan yan, kagagawa ng tao, mapupunta ang tao sa impyerno. Pero sabi ng Diyos, hindi pwedeng mangyari yan. Dahil nilikha ko ang tao hindi para sa impyerno. Nilikha ko ang tao para makasama ko sa langit. Kaya nga po, ganun na lamang ang lungkot ng Diyos na makita ang mga tao, kasama tayo mga kababaihan, na namumuhay sa kasalanan at namumuhay sa pagkakamali. Kaya po nung narinig ko yun, gaano ako kamahal ng Diyos. Ang sabi niya, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi dahil sa mga gawa mo, hindi dahil sa kabutihan mo, pero dahil sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po, nung marinig ko ang pagmamahal ng Diyos, hindi na ako nagdalawang isip. Dahil sabi ko, baka sakali yung pagmamahal na hinahanap ko doon sa loob ng pamilya, ay matatagpuan ko kay Kristo. Kaya nung tinanggap ko po si Kristo, maniwala kayo sa hindi. Yung aking galit, yung aking tampo, yung aking hinagpis, yung aking mga bitterness, ay pinalitan niya ng pagmamahal. Dahil binuksan niya ang puso ko, hindi siya pumasok. Dahil ang Diyos po natin ay banal.
Hindi niya bubuksan ang puso natin at basta manahan siya doon sa puso. Kailangan lilinisan muna yan. Kaya nga nung oras na ikumpisal ko at hingi ko ng tawad lahat ng naramdaman ko mula sa aking mga naging karanasan pagkabata, pinatawad ng Diyos yun. At doon ko sinabi, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon ng buhay ko. Binuksan niya ang puso ko. At doon, dahil sa pagtanggap ko kay Kristo, mula October 13 hanggang 1991 hanggang ngayon, mga kapatid na nakatayo pa rin ako sa inyong harapan, nag-uumapaw pa rin po ang pagmamahal na yun. Pinalitan ng Diyos yung mga negative na laman ng puso ko at pinalitan niya ng positibo mula sa Espiritu Santo. Puso. Mahalaga ang puso ng tao. Hindi sapat na mapakinggan natin mula kay ang salita ni Kristo o ang salita ng Diyos. Hindi sapat na mapag-aralan natin. Kinakailangan maranasan natin. Kaya alam niyo po, kahit nandoon po ako sa ibang bansa, kasi nabulagin ako sa ibang bansa, nagtatrabaho ako noon bilang isang lingkod ng tao. Kaya ngayon pa ang isang kinasama ng loob ko eh. Kasi hindi ko pinanong mag-abroad. Sabi ko, nag-aral ako ng kolehiyo para hindi maging lingkod katulong ng tao. Sa totoo lang, galit na galit ako. Pero wala eh, pinroseso na lang ang papeles ko, binigay na lang sa akin ang ticket, lilipad ka na bukas. Sabi ko, bakit kayo ang nagplano ng buhay ko? Bakit kayo ang nagpapatakbo ng... Kaya punong-puno ako ng sama ng loob sa totoo lang sa pamilya ko. Pero hindi ko rin alam ang binunga ng sama ng loob nila sa akin. Ginawa pala nila yun para mawala na ako sa paningin nila. Dahil din sa galit nila sa akin. Hindi, no? Give and take lang yun. Hindi ko alam. Puno ako ng sama ng loob. Yung pala, masama din ang loob. Kaya na din ako gustong umalis sa bahay. Pero alam nyo, pagsakay ko ng aeroplano, sabi ko, nangako ako sa sarili ko, sabi ko, pinaktis ko pa rin eh. Yung pagiging prayerful ko, sabi ko, Panginoon, sige, susunod ako sa gusto ng magulang ko. Pero ipangako mo sa akin, 2 taon lang ako dyan. Bago ako lumabas ng aeroplano, talagang hinanda ko na yung sarili ko, yung puso ko. Mahirap maging katulong, alam niyo ba yun? Magsisilbi ka sa taong hindi mo kilala? Never kong pinangarap yun. Pero talagang pinanalangin ko sa puso, sabi ko, Lord, 2 taon lang yun. Kahit anong hirap titiisin ko, mapagbigyan ko lang ang magulang ko. Pero alam nyo, natapos yung 2 taon, doon ako na-born again. Galing ng talagang plano ng Diyos, yung disenyo niya, no? Talagang tinupad din yung 2 taon. Yung pala, after 2 taon, tapos na ang paghihirap mo. Tapos na ang hinanakit mo. Tapos na ang sama ng loob mo. Dahil after ng 2 years na yon, nakilala ko si Kristo. Doon niya pinalitan. Pati yung sama ng loob ko sa amo ko, nandoon din, naipon. Umalis ako ng Pilipinas, akala ko hanggang doon na lang yung sama ng loob ko. Pagdating pa sa trabaho, puro pa sama ng loob. Ang hirap kaya maging sa loob ng trabaho. Kaya yung puso ko noon parang isang vacuum na punong-puno ng mga negatibong bagay. Pero mula nang tinanggap ko si Kristo, lahat ng bagay na yun ay tinanggal niya at pinalitan niya ito ng pagmamahal. Pagkatapos ko ng 2 taon doon ako na born again, nag-iba ang pananaw ko. Sabi ko, Lord, kailangan maghanap pa ako ng ibang trabaho. Parang ayaw ko na umuwi. Sabi ko noon, 2 taon lang. Uuwi na ako na. Pero nag-iba ang direksyon ng buhay ko. Pero alam niyo ba, kahit sa paglabas ko doon sa amo ko, pahirapan. Kasi doon sa ginawa ng amo ko ng mga hindi magagandang bagay, wala siyang narinig sa akin. Kasi nga may pangako ako sa sarili ko eh. 2 taon, kahit anong hirap, kahit anong trato ng amo ko, tatapusin ko ang 2 taon. Hindi ko alam na doon pala sa mga naranasan ko, nagalit, mga pagbibintang ng mga amo ko, hindi ako nagsalita kasi nga may pangako ako eh. Tatapusin ko yung 2 taon. Hindi ko alam, doon sa pagiging tahimik ko na hindi ako sumumbat, hindi ako sumagot, hindi ako lumaban, inipon pala ng Diyos yun na gagamitin niyang malaking pagtutuo doon sa amo ko. Alam niyo kung bakit? Kasi nung magpapaalam na akong lumabas sa trabaho ko, ayaw na akong pakawalan.
Sabi ng amo ko sa akin na Chinese, magsabi ka ng presyo, tatapatan kita. Aba! Samantalang sabi ko, nung simula ako dito ang mura-mura ng bayad mo, hindi ako nag-complain kasi may pangako nga ako, 2 taon lang. Pero walang masabi yung amo ko, tinapos ko ang kontrata ko. Pero naging pahirapan po ang proseso, pero tignan niyo po, dahil ang Diyos ay nakilala ko, doon ipinakita. Nasabi ng Panginoon, tagapagligtas. Ayun na, doon ko na naranasan. Kasi sabi nga niya, ako ay tagapagligtas. Hindi lang po kaligtasan mula sa kasalanan. Kaligtasan mula sa mga trouble ng buhay. Kasi kahit po nung lumabas ako ng aking trabaho, nagka-trouble. Kasi nga ayaw akong pakawalan, ayaw ako i-release. So ang ginawa ko noon, talagang telepono lang ang pag-asa ko. Naghanap ako ng amo, ayan. Gusto niyo pong magpa-interview po ako. Sabi ko sa amo ko, meron ako nahanap na amo. Sabi ng amo kong Chinese, pag hindi mo nakuha yan, it's either manahan ka sa amin, uwi ka na ng Pilipinas. Ay matinding pananalangin. Lord, iligtas mo ako. Ngayon na yung pagkakataon para maranasan ko ang kaligtasan mula sa iyo. From there and then, amo sa amo na yung nag-usap. Illegal yun pag hindi mo i-release. Natapos ang kontrata niya So sabi ng amo ko, na foreigner, kailangan i-release mo na yan. Kasi tapos na siya ng kontrata sa'yo. At panahon ko na rin para maging lingkod ang taong yan. So amo sa amo ang nagproseso, wala akong kaproblema. Kuya, kaya bahala kayo dyan. Basta dati man nga sa lakan ko. Pinoseso nila. Masama ang loob ng Chinese. Pero tuwan-tuwa yung Canadian. Nanalo siya Nasa tamang lugar siya. Pero alam niyo po mga kapatid, ito ang bunga. Yung liit ng sinahod ko doon sa Chinese, lumipat ako sa foreigner, nadoble na, may bonus pa. Bunga ng pananampalataya. Dahil sabi ko nga po, doon ako na-born again after 2 years. Yung pong hinagpis, yung pong galit na pinalitan niya, hindi lang pag-ibig ang pinalitan niya. Yung hirap pinalitan niya ng ginhawa. Alakpak naman po sa Diyos. Ganun kahalaga pag puso ang binuksan. Maliban na lang, kung gustong buksan ng Diyos ang puso mo, kandado, sarado. Ito isang bagay na dapat po natin maunawaan. Ang ating pong Diyos ay gentle. Hindi na mumersa. Okay? Hindi niya pwedeng sabihin, buksan mo na yung puso, nagrigat mo. Nagrigat ka mo, iparik na kang Ito ang mahirap sa ating mga tao, di ba? Pag sinabi mong mahal ka ng Diyos, parang hirap paniwalaan. Paano naman ako mahal ng Diyos sa hirap ng buhay nito? Di ba? Kung minsan sinisisi pa ang Diyos, may Diyos nga ba talaga? Bakit unfair? May mga taong mayaman, ba't kami mahirap? Magpasalamat ka, nakahiras ka ng hirap. Di ba? Kasi kung hindi ka makakaranas ng hirap, hindi mo ma-appreciate ang ginhawa. Alam niyo ba yun? Kaya nga ang Diyos, lahat ng nilikha niya palaging pares. Lumikha siya ng gabi, meron ding araw. Di ba? Lumikha ng puti, meron ding itim. Bakit? Kasi hindi mo ma-appreciate ang gabi kung walang araw, kung puro gabi. Puro bata ang labas. Naalala ko tuloy yung ganito doon sa baryo namin, yung kapitbahay namin. Sige na naman. Pumasok na ako dito bilang tagapaglaba mo. Nag-i-interviewhan kaming dalawa. Sabi ko, sa hirap ng buhay, nakasampu ka ba? Naglala ba yun, ha? Sabi ko kasi, alas 6 ng gabi, tulog na kami. Sabi ko, bakit? Wala kaming ilaw. Yan ang nagagawa ng gabi. Walang ilaw, walang libangan. So, paggawa na lang ng bata ang naging libangan. Balik po ako doon, puso. Ibig pong sabihin, maano yung puso mo ngayon may tinatanong sa Diyos? Maano yung tinatanong mo, Lord? Ganito nga ba ang pagkakalikha mo sa amin? Ganito nga ba ang plano mo sa buhay namin na mahirap kami? Kung yung iba nagawa mong mayaman, bakit hindi mo pwedeng gawin sa amin? Okay?
Pero, ang tanong na yan mga kapatid, sana ito po ang sagot sa atin. Kung puso natin ang bubuksan natin sa Diyos, puso mo pa lang yung binuksan niya. Pag binuksan mo yan, nang mula sa puso mo, hindi mo alam kung anong pwedeng buksan ng Diyos. Pero gusto niya, pag binuksan niya ang puso mo, gusto niya maranasan mo ang katotohanan niya sa buhay mo. Kasi kung ang problema po natin, pero madali naman niyang ibigay eh. Anong problema mo bagay? Nandyan, pwede niya ibigay. Pero kung hindi mo maranasan ang pagka-Diyos niya, maranasan ang pagiging tagapagligtas niya, what's the point na ibigay niya sa itong mga bagay? Masasayang lang. Kaya nga sabi niya mission ng Diyos ito. Trabaho ng Diyos ito. Kaya nga, ang mga tao din po na nakaranas ng kaligtasan, nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay naging kabahagi ng misyon. Dahil sila po yung nakaranas ng katotohanan ng Diyos. Ito pong nagsalita dito si Pablo, kung kilalanin po natin isang grabing mamamatay tao ito. Walang gustong maniwala na siya ay na-born again. Kasi pinaghahabol niya at pinagpapahanap niya mga Kristiyano. Galit na galit siya sa mga nagpupuri ng Diyos. Nagpupuri sa Diyos. Pero tingnan nyo, kung gaano yung tindi ng galit niya sa mga tao nung na-born again siya, ganun din ang tindi ng pag-ibig niya kung paano hanapin ang mga tao makarinig ng tungkol sa mensahe ng Diyos. Yung passion niya na magpapatay, binaliktad ng Diyos ng passion para iparinig at ipaalam sa mga tao gaano kamahal ng Diyos ang mga tao. Kapwa ko kababaihan, mahal po tayo ng Diyos. Pero sana yung pagmamahal na yan, hindi lang dahil narinig natin, dapat maramdaman natin. Ang misyon ay trabaho ng Diyos. Pero tignan natin kung paano nag-mission ng Diyos sa pamilya ni Lydia. God opens the heart of Lydia. Ano ang aksyon na ginawa ni Lydia? Kung titingnan po natin, doon sa binasin natin. Lydia opens her home. Yung pagbukas ng puso, trabaho ng Diyos. Yung pagbukas ng bahay, trabaho ng tao. Di ba? Doon sa binasa natin, sabi doon, God opens the heart of Lydia. Pero sabi po doon, sa last verse, verse 15, ang sabi ni Lydia, God, sabi ng Biblia, God opens the home. Pinagamit niya yung kanyang resources. Pinagamit niya ang kanyang bahay. At kung papansinin niyo po, ito ang ibubunga sa buhay ng isang tao na nakaranas ng totoong misyon. Nakaranas ng totoong pag-ibig ni Kristo. There was an instant response. Ibig sabihin, initiative na. Walang nagsabing ibang tao, hindi naman si Pablo. Basta ang trabaho lang ni Pablo, ibahagi kung sino si Kristo, ibahagi ang pag-ibig ni Kristo. Nasa iyo yan, kung sasagot ka, nasa iyo yan. Kung narinig mong salita ng Diyos, nakinig ka at nag-responde ka, praise God. Pero hindi trabaho po ni Pablo, nasasabihin niya, sige na, tumanggap ka na sa Lord para maranasan mo yung blessing. Hindi trabaho ng tao yun, trabaho ng Diyos. Pero yung pagbukas ng bahay ni Lydia, trabaho niya yun. Walang ibang nagsabi. Pero kung papansinin po natin, ito ay dahil nagbunga yung misyon. Nagbunga yung pagbukas ng Diyos sa puso niya. Agad-agad binuksan din po niya ang kanyang bahay. Ano po ang kahalagahan ng pagbukas natin ng bahay natin para sa Diyos? Kahit po saan sa Biblia, lahat ng mga taong ginamit ng Diyos doon ay pag-aari ng mga lingkod at mananampalataya ng Diyos. Tingnan niyo po si Pedro. Nung si Kristo ay kasama nilang naglalakbay at gumagawa ng misyon, naghahanap din po ng pwedeng gamitin si Kristo. Sabi ni Pedro, Lord, doon na lang sa bangka ko. Mananampalataya yun. Doon na lang sa bangka ko. Doon naman sa aklat ng 1 chapter 6, nung gustong ipakita ng Diyos ang kanyang kakayahan,
Anong ginamit niya? Tinapay at isda ng bata na kasama doon sa pagtitipon. Mararanasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos pagbubuksan natin ang ating mga resources sa Kanya. Tignan niyo po, binuksan ni Lydia ang kanyang bahay. Doon nagligtas ng kaligtasan mula sa kanya papasok sa loob ng kanyang pamilya. At ito ay isa sa pangako ng ating Panginoon at 16:31. Na kung ang isang tao ay mananampalataya sa Diyos, ang sabi niya, ikaw at ang buong pamilya ay maliligtas. Ibig sabihin, kung may nauuna, may susunod. Sabi niya sa Filipo 1:6, pag sinimulan ng Diyos ang kanyang gawain, tapat siya para sa tapusin ito hanggang sa kanyang pagbalik. Ibig kong sabihin, kung nauna ka sa pamilya, at sinimulan niya ang trabaho niya sa loob ng inyong pamilya, faithful siya para kumpletuhin at tapusin po ang kanyang sinimulang trabaho, sinimulang misyon. Hindi ba good news yun? Sinong gagamitin niya para tatapos ng mission na yon? Hindi na po pwedeng bumalik si Kristo sa lupa. Kaya nga, ang una niyang tinawag, 12 disipulo eh. Kasi alam niya na isang araw, darating na siya ay babalik na sa langit. Kaya nga siya namatay sa cross. Dahil binayaran niya muna lahat ang mga kasalanan natin. Iniligtas muna tayo mga kapatid sa kamay ng dyablo. Matapos yung misyon na yon, na ginawa niya sa ibabaw ng lupa, iniwanan niya ang misyon sa tao. Kaya tinawag na bago siya bumalik sa langit, tinawag niya yung 12 misyonaryo, 2 disipulo. Ibinahagi niya sa kanila ang tungkol sa misyon. Ibinahagi niya sa kanila ang tungkol sa kaligtasan. Ibinahagi niya sa kanila kung anong mangyayari sa buhay niya para mabayaran lahat ng kasalanan na yan. At itong 12 ito ay dumami ng dumami. Naging 72 hanggang sa naging thousands at dumami. Pansinin niyo po dito sa aklat ng Acts, kung babasahin niyo po yung buong aklat, napakaganda. Kung paano nagsimula ang misyon at kung paano lumawak ang misyon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Ano po ang pwedeng resources na pwede natin ibukas para sa Panginoon, para gamitin niya? Ito po ang isang bunga. Lalong-lalo na po tayong mga kababaihan. Okay? Napakalaki ng parte natin, bahagi natin para sa misyon ng Diyos. Kasi sabi ko nga, ang misyon na hindi para humayo ka. Hindi lang para humayo ka na magturo sa mga bahay-bahay, pumunta sa ibang lugar. Alam niyo po ba, na kung misyon ang pag-uusapan po natin, mayroon po yung mga tinatawag na nagmi-mission sa pamamagitan ng panalangin. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, hindi ka talaga available eh. Anong pwede mong gawin para maging bahagi ka ng misyon? Pwede ka naman sa loob ng bahay niyo manalangin. Kaya nga may 3 klase ng misyonaryo eh. Una, yung humahayo. Ibig sabihin sila yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pangalawa, meron yung mga nananalangin. Ibig sabihin, pag hindi ka available at hindi ka pwedeng pumunta, pwede ka makibahagi pero manalangin ka. Samahan mo sila sa Lord, pagpalain niyo sila, Lord, ingatan niyo sila, Lord, gamitin niyo sila. Aba, party ka na po ng mission doon. Hindi mo na pwedeng ipaalam sa pastor. Nag-pray ako ha, part ako dyan. Hindi. Diyos ang nakakaalam ng lahat ng ginagawa natin kasi siya po ang designer at siya ang director ng mission na ito. Trabaho niya ito. Pribilehiyo lang po sa atin na maging bahagi tayo ng mission na yan. Pangalawa, hindi lang sa mga nananalangin. Pangatlo, sila po yung supporter. Ibig sabihin, alam mo na sa pagdating sa mission, gawain ng Diyos, kailangan ng suporta. Huwag niyong mamasamain ha. Hindi ito prosperity gospel. Baka sabihin, pera na naman. Kung alam niyo kung pag-uusapan ng pera, alam niyo ba na ito ay sa mga pangangailangan ng tao. Kaya nagiging bahagi, kahit saan po, mula Old Testament hanggang New Testament,
Sa mission, laging lakip ang pera. Hindi aandar ang sasakyan kung walang gasolina. Diba? Hindi gagalaw ng isang tao kung kumakalam ang sikmura. Kaya maghanap ka ng paraan. Paano ba ako maging misyonaryo? O ngayon siguro nabubuksan ang pag-unawa natin. Ibig sabihin, you have all the resources. You have all the means. Pero paano ako maging bahagi ng mission? Hindi mo pwedeng sabihin, maliliit yung mga anak ko, gusto ko pa naman sanang pumunta. Ang laki-laki ng tiyan ko, hindi ko ako makapunta. Pero may pwede kang magawa. Kung hindi mo naman gift ang manalangin, at meron kang pwedeng ibahagi doon sa mga hayop, gaano na lang sasabihin mo, kapatid, pwede ba? Share na lang ako sa mga ano, kahit man lang sa merenda, o ito, pang merenda nyo. O ito, pang gasolina nyo. O ito, mission. At yun ang hindi nalalaman ng marami. Akala ang mission ay ang paghayo. Akala ang mission ay pagbahagi lang ng salita ng Diyos. Hindi niyo po alam, malaki ang sakop ng mission. Package po yan. Hindi lang sa pananalangin, hindi lang sa pagbahagi, at hindi lang po sa pagsusuporta. Alam niyo po, dito rin po ako nagsimula. Dahil nung ako po ay naligtas, nakakilala kay Kristo, ang unang-unang misyon na sinamahan ko ay pananalangin. Hindi po ako namili. Dahil noon, single pa ako eh. Dalaga pa ako. Kaya sumasama ako sa mga kabataan. Pag prayer day nila, prayer time nila, sige, pray tayo. Pag narinig ko naman may mga UFW, sasama na naman ako. Kaya nga kahit yung mga UFW, grabe talaga itong babaeng ito, napaka-energetic, di napapagod. Lahat halos, kung pwede nga, UFM, samahan din eh. Kasi ganun po yung bunga. Gusto kong maging kabahagi ng misyon. Pero hindi ko alam na misyon yon. Pero sa tuwing naririnig ko ang bunga ng pananalangin, wow! Grabe naman yung galak ko. Sabi ko, Lord, praise God. Kasi nung pinapanalangin yun, kasama ako doon. Di ba? Hindi ba kayo natutuwa na yung mga pastor ninyo, yung mga manggagawa sa church ninyo, grabe ang paggamit sa kanila sa mga baryo nyo. Pero wag niyong sabihin hindi kayo kabahagi. Dahil yung pananalangin nyo, yung suporta nyo na ibinibigay nyo sa harapan ng Diyos, kabahagi po kayo din sa mission. Kaya nga sa katawan ni Kristo, iba-iba ang parte. May mata, may tenga, may ilong, may bibig, may kamay, may paa. Iba-iba ang function. Hindi pwedeng mata lahat. Ano kaya itsura ng tao kung puro mata? Diba? Ganon katalino ang Diyos at ganon ka-perfect ang Diyos. Pag gumagawa siya ng isang bagay, inaalam niya na nasa tamang posisyon. Nang sa gayon, walang magbabanggaan at walang magkukumpetensyahan. Kung alam mo na gifted ka sa prayer, Lord, kahit sa panalangin gamitin ko ako. Alam niyo ba na sa inyong pagluhod, kaya niyong abutin kahit anong dami ng lugar? Dahil lang sa inyong pagluhod. Pwede mong ipanalangin ang US. Pwede mo pong panalangin ang Canada. Pwede mong ipanalangin ang buong bansa. Pero ito pong sinasabi dito sa pagbukas ng bahay ni Lydia. Well, praise God. Sa amin pong bahay ngayon, nagkakaroon po kami ng every Monday. Ang aking pong plano at ang aking lang pong mithiin ay para yung pamilya ko makultivate yung kanilang pananampalataya. Pero alam niyo po, hindi mo makontrol talaga. Kapag ang isang tao ay lumalago sa pananampalataya, automatic yan, magbubunga yan. Kasi sila na mismo ang nagtatawag ng kapitbahay. Kaya kung minsan namamangha ako, ay, paano mo nalaman? Ay, kasi tinext ako ni ganito. Wow. Ganun na po tayo ka-high-tech ngayon. Hindi po na kailangan maglakad-lakad sa malayo. Isang text ka na lamang ngayon. Di ba? Ganun tayo ka-blessed. Nung panahon nila Pedro, walang cellphone, walang telephone, talagang lakbay. Di mas malayo namang hamak na pinagpala tayo ngayon. Di ba? May internet na, may Facebook pa, may cellphone. Kung ano-ano pang klase ng cellphone dyan, Nokia o ano pa man. May apple, may strawberry, may cranberry, may blueberry, puro berry, berry-berry. Pero ito
po yung sinasabi natin? Ano po ang resources naman na pwede nating buksan? Kasi tignan niyo po, nung nabuksan ang puso, balik ko kay Lydia at si Lydia na nang pinag-usap, nung nabuksan ang puso niya, hindi po mahirap na ibigay ano man ang meron siya. Kasi yung buhay niya hindi po nahirapang ibigay sa Panginoon. Mahihirapan lang po tayong ibigay kung anong meron tayo pag hindi po totally ibigay ang buhay natin sa Diyos. Kaya nga puso ang inuna eh. Hindi isip o hindi man yung bulsa. Puso ang binuksan niya kay Lydia. Dahil hindi mahirap ang isang bagay na maibigay sa Diyos kung hindi buhay ang mauuna. Kaya nga po sabi ko bilang isang una sa 10 magkakapatid. In fact, ilan sa mga kapatid ko ngayon ang active na sa pananampalataya? Alam niyo po ba? Yes, pumapalakpak po si ate. Palakpak po sa Diyos. Gusto ko naman po makita natin yung binubunga ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Nung nakakilala po ako sa Panginoon, sabi ko nga po, nag-umapaw yung pag-ibig. Napalitan eh. Lahat ng galit, ng hinanakit, pinalitan niya. Nung pag-ibig na ni Kristo dumating sa punto, na sabi kong Panginoon, gusto ko nang manilbihan sa iyo. Gusto kong maging parte ng mission na yan. Pero nagtatrabaho ako eh. Alam niyo ba, sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko na maging misyonaryo mismo sa loob ng pamilya ko. Kasi ito ang isa sa mga utos niya sa Acts chapter 1 verse 8. Di ba? Nasabi niya, pag ang aking Espiritu Santo ay mapasayo, sabi niya doon, ikaw ay magiging testigo sa iyong Jerusalem, sa Judea, Samaria, and even to the ends of the earth. Yung Jerusalem po na tinutumpok doon, katulad ni Lydia, sa loob po ng ating pamilya. So sabi ko, Lord, gusto ko na magsimula ang mission sa loob ng pamilya ko. Pero alam niyo po, iniyak-iyakan ko yan ng ilang buwan. Taon pa nga eh. Kasi na-born again ako ng 1991. 1993, nung nakaramdam ako ng matinding heartbeat. Kasi ang binubugso na ng puso ko, imagine nyo yun sa Singapore, lahat na ng lugar na ikot ko para ibahagi ang salita ng Diyos. Lahat ng mga domestic helper doon, halos, mga professional architect, mga professional na nagtrabaho doon, mga architect, grupo ng architect. Kasi hindi naman po ako nahirapan. Kung professional sila, professional din ako. Natapos din kaya ako ng degree. Kaya pag ganun ako eh. Pag sinabi nilang, uy, mga architect, malakas din ang loob ko. Malakas ang loob ko dahil sa lakas ng loob na binibigay ng Diyos. Kasi kung titignan nila may pinag-aralan sila, mayroon din naman akong pinag-aralan na. Eh kung katulong naman ang karap ko, katulong din naman ako. O ano, saan ka na? Pag sinabi pang, uy, katoliko kami, bakit katoliko din ako? Pero meron ako na wala ka, na kailangan mong malaman. Parehas lang tayo may relihiyon, pero merong isang bagay sa akin na wala ka, na kulang sa'yo. Ano yon? Relasyon. Walang lusot. Kaya hiniling ko po sa Diyos. Pero alam niyo po, ito yung isang bagay na sinasabi ko. Pag ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, hindi mahirap ang mga bagay na meron ka na iregalo sa Diyos. Ang una na isinurrender ko sa Panginoon ay trabaho ko. Nasa abroad ako, sumasahod ako ng $, nanay. Pero hindi ko nakita yung $. Ang nakita ko ay yung pangangailangan ng pamilya ko tungkol sa kaligtasan. Kaya nga, alam niyo po, pag uwi ko ng bahay, ang sakit. Kumbaga parang pinalitan na nga ng Diyos lahat yung hinanakit. Pagdating ko, pinapalitan. Pilit na namang pinupuno ng sakit. Kasi pagdating ko, ang unang-una na nangutya sa akin pamilya ko, ang sabi sa akin, sira ulo ka talaga. Kasi mula sa Singapore, dapat papunta na po ako ng Canada. Dahil yung amo ko na na-inlove sa akin, ay dinadala ako doon sa Canada. Na pamilya yun ha. Dinadala ako sa Canada. Kahit nga amo ko, talagang kinutya ako. Sabi niya, di ba pangarap mo ito mag-cross country? Sabi ko, bayaan mo na yung cross country, basta may cross na akong nakita. Sapat na yun. Hayaan mo na yung country na yun, may cross na eh.
Sabi ko, Lord, alam ko masakit. Kasi sa totoo lang, yung sagana, iba yung nakakahawak ka ng pera, iba yung nabibili mo yung gusto mo dahil sa trabaho. Pero yan ang isang bagay na talagang idinirog ko sa Diyos. Dahil sabi ko, pag sinurrender ko ang trabaho ito, parang sinurrender ko na rin ang sagana ng buhay ko. Tapos na ang kaligayahan. So, umuwi ako. Hindi ko inaakala, nakapalit noon ay pangungutya. Actually, nung umuwi ako, nung umalis ako, ang bahay namin, ang dingding namin, sako. Medyo nakailang taon din kami sa abroad. Pag uwi ko, napalitan ng kahoy. At least, namunga naman yung abroad, no? So sabi ng nanay ko, paano natin mapatapos yung bahay? Umuwi ka na. Sabi ko, huwag naman yung sabihin na ang lahat ng pagpapagawa niyan ay galing ng abroad. Ngayon, born again na ako. Hayaan nyo naman ang provision ng Lord. It will not come from abroad, but it will come from above. Pinalitan na naman ng Diyos. Alam niyo po, nung umuwi ako, sunod-sunod nagliparan yung mga kapatid ko. May napunta ng US, may napunta ng Singapore, may napunta, 2 US. May napunta ng, okay. Kaya ang tatay namin, tinatawag naming Father of the Nation. Kasi nagkalat ng nasyon. May napunta ng Europe, may napunta ng US. Pero alam niyo, ganito yun. Doon ko na lamang nalaman na ang bagay na ginigibak mo sa Panginoon, papalitan niya ng magigis. Isang eroplano lang ang ginibak ko, Singapore, Pilipinas lang. Pero ano yung pinalit niya? Pilipinas to US, Pilipinas to Europe, Pilipinas sa Saudi, hanggang saan. Sabi ko nga, akala ko, last ko nang sasakay sa eroplano yun kasi yung kontrata ko tapos na. At saka isa pa, pag give up mo yung trabaho mo sa Singapore, wala nang chance ako minsan nakabalik. Diba? Kasi may years lang eh. Pero alam niyo po, hindi totoo yun. Kasi nung give up ko yung trabaho ko na yun, nasa inaakala ko last ko nang sasakay sa aeroplano, pag uwi ko ng Pilipinas, sumakay pa rin pala ako papunta ng Davao, papunta ng Cebu. No ambition! At hindi lang yun! Nung nagkapamilya ako, sabi ko, ay, sinishare ko sa mga anak ko, sa asawa ko lalo na. Alam niyo ba, nung naborn again ako, ganito, ang ganda-ganda ng lugar na kung saan ako pinanganak kay Kristo, sa Singapore. Sabi ng mga anak ko, ay, sana mama, mapasyal natin. Sabi ko sa Panginoon, Lord, pinangako mo. Alam niyo, just last 2008, pinagpala kami ng Diyos. Nasama ko ang asawa ko at ang 3 anak ko na masyal ng Singapore. Paano nangyari yun? Dahil din sa mga estudyante, mga misyonaryong estudyante na tinuruan ko. Sabi nila sa akin, Teacher, kailangan mo ng break. Sabi ko, lagi-lagi namang break eh. Hindi kailangan yung mamasyal kasi isang lugar, hindi yung trabaho lang ng trabaho. Ay sabi ko, well, pag-pray natin.